Okay. Ako si Michael, isang OFW dito sa Dubai. Init. Wala akong pasok ngayon kaya tanghali na akong nagising. Oh, Pagkagising ko naliyok ang aking tiyan dahil nagugutom na. Dahil siguro hindi naman ako kumain kagabi bago natulog. Kaya din na ako nagdiretso sa kainan na mura na, masarap pa. At syempre dugyot ng konti. Pakistani restaurant ito. At syempre inorder ko kaagad yung aking paborito, Mutton Fry. Tamang tama naman at kukunti pa ang mga kumakain dito. May mga oras talagang punong-puno ng patan ang kainang are ni hindi ka makakakuha ng lamesa. At are na nga ang aking order dumating na. Siyempre, hindi mawawala ang napakalapar na roti. Ari yung pinakakanin nila dito. Siyempre, yung pangulam nga, yung in-order natin Mutton Fry. First bite. Thank you, Lord. Kung papaano kainin, siyempre madali lamang. Magkakamay ka, siyempre tinapay yon. Saan ka naman nagkita ng tinapay na tinitinidor? Pupunitin yung tinapay at isasawsaw doon sa ulam. Ari nga pala ay muton or tupa. Pero wag ka, hindi mo malalasahan yung anggo o yung lansa. At ang best partner na re ay ang mainit na tsaa o karak chay kung tawagin nila. At naubos ko na nga yung sauce o yung sarsa. Pero the best part, pwede kang humingi ng paulit-ulit. At syempre, dahil bagong refill yung sauce, umorder na rin ako ng isa pang roti. First meal of the day ko are, pero dala na ang tanghalian. Ang garni nga palang tinapay ay walang pampalsa, kaya are ay siksik, kaya naman pabigat sa tiyan. Lalong-lalo na kung kagaya ko, na nakakaubos ng 2 piraso. Init. May hawig areng ulam na are sa kalderetang Batangas kung kayo ay pamilyar, ano? Yun nga laang ang Mutton Fry na are ay mas maraming spices. Kung ano yung mga spices na yun ay hindi ko alam. Kakain na lang ulit ako mamayang gabi na ulit. Dahil sa pagiging natural nating patay gutom ay di are parang hinimor na naman ng pusa. At hulaan mo kung magkano lamang ang binayaran ko. Thank you. Taya tayo sa loto, baka tama. At bago tayo umuwi ng diretsyo ay ako'y tataya muna sa loto. At pag ako'y tumamay, ang unang babalatuhan ko ay yung mga nagpapalo. Ano pang hinihintay mo? Follow mo na yung page ko. At yagyag na nga akong pauwi dahil pagkakainit. Alas 11 pa lamang ng umaga ay para ka nang nililitsyon sa pugon. Ay, busog na. Ay tawari naman, ay nakarating na nga tayo sa harap ng aking tinitirhan. Doon nga pala sa banda doon, naglalaro ng cricket yung mga patan tuwing hapon. At sa ilaaliya pa ng kaunti, naandin ang pinakasikat na supermarket para sa mga taong nagtitipid. Kagaya ko, halos lahat ng produkto dito mabibili mo ng murang-mura, pero bukas, expire na. Doon nga pala sa napapaibig sumama ay ituturo ko sa inyo kung saan ako nakatira. Siya parne at itutur ko kayo ng kaunti. Pagkapasok ayaw, sobrang liwanag, parang kukunin na ni Lord. Siyempre ang bubungad sa iyo ay sapatusan. At siyempre ulit, hindi yan akin. Iisa ang sapatos ko, hindi ko yan kailangan. Ari naman ang aming kaunting sala. May mga pasok yung mga iba kong kasama sa bahay kaya hindi mo sila dito makikita ngayon. Mamayang gabi pag sila'y nagsiuwian ay pihong karibok na. At dini naman sa ilaya pa ng kaunti ang aming kusina. At pagkapasok mo dini ang unang bubungad sa iyo ay sinaing. Pero bakit wala yata ako nakikitang pang-ulam? Ipapakita ko nga pala kung ilan ang rice cooker namin dito sa bahay. 1, 2, 3, 4. Iyan, rice is life. Kung gusto pa ninyong sumamay, itutur ko rin kayo kung saan ako natulog. Dine sa maliit na espasyong are, bilangin mo kung ilan ang double deck na nasa loob. Yang itinuturo kong yaan, hindi yan akin. Ine, ako sa baba, bokse. Single bed lamang yan pero 2 kaming nakatira. Ay di lagi na lamang kaming nagpapatong para kami kasya. O ay siya, tama na. Follow mo na ako. Parang awa mo na.